Sigurado yan. Do you think the ICI is doing a good job? Kalokohan yun. And you know why? Nakita mo naman, hindi nila gusto pang gawing state witness yung supposed to being number one na tinuturo ng lahat ng mga resource persons. Sino to? Hindi ba si Martin? Nako! Tapos, Ang lutong. Hoy, ICI, narinig nyo ba? Kalokohan daw ho kayo. Nako, breaking news ho ito mga kababayan. Ito ho ang usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na kung saan napagdesisyonan na ho ng ICI na isa publiko na ang kanilang ginagawang investigasyon, ang kanilang ginagawang hearing pagka meron silang iniimbitahan. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, kesyo isa sa publiko na daw ho ng ICI ang kanilang ginagawang investigasyon. Kaso ang problema dito, bakit ngayon lang? Base ho dito sa pagsalansan nitong si Sir Daryl Yap, kesyo ilalive na raw ang ICI investigation sa flood control. Dahil mga Duterte allies na ang sasalang. Senator Christopher Bongo? Sino pa ba? Baka si Senator Bato de la Rosa. Biglang kinabahan itong si Senator Bato. Walang kamuang-muang, bigla siyang iimbitahan, no? Diba? Yan ang problema natin dito mga kababayan. Noong pinatawag itong si mga Diskaya, pinatawag itong si Hernandez, itong si Alcantara, wala yan, closed door yan. Tapos maya-maya magpapapresscon yung kanilang tagapagsalita. Di ba? Magpapapresscon ho. Kaso ang problema dito, pag nagpapresscon, hindi naman tumatanggap ng katanungan. Ibinabalita niya na kesyo meron nagwala sa investigasyon. Di ba? Merong medyo nagtaasan ng boses. Wala, hindi naman ho natin nakita, hindi ho natin narinig. Kaya yun, hindi pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, nagdesisyon na ho sila na ila-livestream na daw ho. Di ho natin alam kung sa pag-livestream ba nila na yan, iimbitahan pa ba kaya nila itong si Martin Romualdez. Kasi dapat VIP yan. Kita nyo naman ho mga kababayan, papasok at palabas nitong ICI talagang yung treatment nila dito kay Martin Romualdez, VIP na VIP. Talagang hinatid sundo ho siya eh. Tipong pagdating niya dyan sa ICI, talagang meron tagabukas ng pinto. Mga opisyal ng ICI talagang todo ano ho sila. Ang dating parang naging ano ho sila yung mga Howie Boys, di ba? Gustong picturean, gustong videohan ng mga kababayan natin tong si Martin Romualdez pero hindi ho makakana dito sa mga Howie Boys nitong si Martin Romualdez diyan sa ICI. Tingnan ho natin mga kababayan, pero tayo dito hindi na ho tayo umaasa na diyan sa sa publiko nila na yan. Kasi wala naman ho silang kwenta sa totoo lang. Hindi ho sila, kung ano man yung magiging findings ng ICI, ibibigay din naman sa Department of Justice o di naman ho kaya diyan sa Ombudsman. Wala ho silang kwenta. Naghihintay lang ho sila kung anong ibibigay na dokumento sa kanila ng Blue Ribbon Committee. Diba? Hindi naman ho sila makapag-contempt, di ho sila makapagpakulong. Kasi gawa-gawa lang sila na commission para lang masatisfy yung mga kababayan natin na nananawagan ng accountability ngayong mga panahon na to. Pero wala ho talagang silbi yung ICI na yan. Kung ating titignan, dahil wala naman ho silang kapangyarihan o kung ano pa man. Ito, susunod ho, itong kay Senator Risa Hontiveros. Ito naman si Senator Risa, oo. Ano ho ito, lukuhan ho itong salin na to Naisa-ayos na ho nila. Especially yung mga kaalyado ng administrasyon, ha. Yung mga senador na kaalyado ng administrasyon, talagang planchadong ang kanilang mga salin. Risa Hontiveros salin. Alam ko nasa 17-18 million lang daw hula yung net worth yan na yan. 18-17 million. Yung 20 million siguro renowned dope na yan. Sabihin na natin 20 million, sabihin na natin 18 million, baka sabihin nito si Risa fake news tayo, pinapalaki natin na salin niya. Teka lang, hanapin ho natin mga kababayan, Hontiveros salin.
Base ho dito, ang net worth ho nitong si Risa Hontiveros, teka, ano na ho natin para ika nga talagang effective na effective. Kasi hindi ho nagtatali hindi nagme-make sense ika nga ng mga ano, 'di ba? Ng mga Inglesero. Hindi ho nagme-make sense itong salin ni Risa at yung kanyang ginasta noong panahon ng eleksyon. Noong 20 ano ba to? Kailan ba huling tumakbo tong si Risa Hontiveros? Noong 2022, presidential election. Hindi yung nagme-make sense yung kanyang yung kanyang salin at yung kanyang ginasta. Ang ginasta niya ho nung eleksyon tumataginting na di umano nasa 635 million pesos. Tapos ang kanyang net worth, teka lang ho mga kababayan para talagang yan ho mga kababayan Ayan ang kanyang net worth umaabot ho ng 18 million. Tapos ang kanyang asset niya nasa 19.8 million at ang kanyang liabilities nasa 897. Tapos ang kanyang ginasta nung panahon ng kampanya tumataginting na 635 million. Pambihira, oo. Ano ho yan mga kababayan, ika nga, nasa sa inyo na yan kung papaniwalaan niya yan. Pero ito ho, isa lamang ho ito sa mga maglalabasan na salin na kung saan sinasabi nila para sila sa transparency, para sila sa ika nga kapanatagan ng loob ng ating mga kababayan na itong particular na government official na to malinis ang salin. Hindi ho totoo yan. Maging itong si former sumalangit na itong si Senator Miriam Defensor, sinabi na niya, ika nga binulgar na niya ang loophole ng salin na yan. Pagka panahon ng pag-file ng salin, ilalabas nila lahat ng pera nila. Ibibigay nila sa mga kabit nila o kung saan man. Tapos pagkatapos nilang nagsumiti ng report, doon ipapasok nila ulit. Wala akong kwenta yung salin na yan, sa totoo lang. Ang dito, kung gusto natin talagang mabago ang ika nga mga nangyayari sa ating bansa, talagang system change na kailangan natin. Hindi ho ito mga pasalin. Yun nga mga taga-House of Representative, di pa nga ho sila sigurado. Ika nga, half-hearted ho sila sa paglalabas ng salin nila Di ba? Yung tipong, lalabas ba namin o hindi namin lalabas? O hintayin muna natin itong si Speaker Boji. At dahil ho dyan mga kababayan, ngayon kayo kung gusto yung paniwalaan yung salin na yan, tayo hindi naniniwala dyan. Ito ho, yan ho ang naging kalagayan. Ito na ho ang ating pangalawang paksa dito sa video na to. Ito na ho ang naging kalagayan ng nasunog na gusali dyan sa DPWH. Dyan sa may Quezon City. Yan ho ang itsura ng mga natupok. Ayan ho, tingnan nyo ho mga kababayan. Kita nyo ho yan? Kita nyo ho yan mga kababayan. Ito, dito ho tayo ngayon. Dito kay Madam. Siguro taga dyan siya nagtatrabaho. Kasi ang napupuna lang ho natin dito, imbis na assessment pa lang Di ba? Pagka merong nangyaring kalamidad o kung merong nasirang mga gusali, i-assess pa lang kung ano yung mga natupok. Hindi pa natin alam. Ang problema dito ho, mabilis pa sa alas 4, hindi pa na-check ng maayos kung ano laman ng mga cabinet, kung ano laman ng mga aparador dyan, di ba? Bigla na lang ho sila magsasabi na walang mga dokumento o ebidensya ang natupok dyan sa sunog na yan. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Assurance sa public na wala hong nasirang mga dokumento whatsoever na related dun sa mainit na pinag-uusapan. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento. Ate, tanong ko lang pinasok mo na ba to? Chinek mo na ba tong mga laman ng mga box na yan? Alam mo ba ang laman ng mga box niyan? Isa-isang laman ng mga box niyan. Alam mo ba? Pambihira, oo. Yan ang problema natin dito sa bansa na to Ika nga, nauuna dakdak Di ba? Hindi pa nga ho natin na-check kung ano yung mga natupok sa sunog. Kagad na ho nilang sasabihin na wala daw hong mga dokumento o ebidensyang nasira. Pambihira, oo. Alam niyo ho ba laman, isa-isa kada box nitong yung buong pasilyo na yan. Yung buong pasilyo na yan, kabisado niyo ho ba kung anong laman ng mga yan? Yung mga cabinet na yan, alam niyo ho ba isa-isa laman ng mga cabinet na yan?
Anak ng Pedro Garapata, wala daw hong nasunog. Ay no, yung mga box na yan. Alam mo ba laman ng mga box na yan? Pambihira naman tong si ate, napakasinungaling. na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Mayroon pa lang pong request sa amin na mag-test pero hindi pa po nagagawa dahil inaayos pa po yung proseso. Pero yun po ay gagawin pa lang namin. Sa ngayon po wala pa. Oh, wala daw, walang nasira. Palakpakan natin itong si ate, pambihira, oo. Hindi pa, wala pang, ang nakapasok pa lang sa loob yung iga nga mga bumbero, di ba? Siguro yung ilang mga security guard o kung sino man, chinek nila kung merong nasaktan o kung ano pa man. Pero yung assessment dun sa damage, dun sa mga dokumento, dun sa mga ari-arian, wala pa ho. Maliwanag pa ho dyan, no? Ibig sabihin kakatapos lang naapula ang sunog. Itong si ate, bida-bida din, no? Name mo na po. Oh, yun ho mga kababayan, inedit pa yan sa CapCut. Ayan ho ang ika nga, ayan ho ang aftermath ng nangyaring napakatinding sunog diyan sa opisina ng DPWH diyan sa Quezon City. Wala daw nasunog ng mga dokumento na related dito sa pinag-uusapan ngayon. Paano mo masasabi yun, ate, na kung saan walang nasunog ng mga dokumento? For sure, yung mga naka-file dyan sa mga opisina na yan, dyan sa mga cubicle na yan, dyan sa opisina na yan, yung mga naka-file, yung mga nakapatong-patong na mga dokumento dyan, hindi naman siguro nung 2016 mga documents na yan. Yung mga documents na yan, from 23, 24, 25, di ba? Dito sa administrasyon na to kasi kung ano man yan naka-archive pa yung mga yun di ba? Yung mga gustong hanapin itong administrasyon na to, yung mga nasa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo hoy duda dito sa nangyari na to. Malamang sa malamang sinadya ho yan para talagang mabura na yung mga ebidensya kaugnay dito sa mga na to, dito sa mga maanumalyang flood control project. At dito ho sa bahagi ng video natin na to, nako, dumako naman ho tayo dito sa interview. Netong si Attorney Salvador Panelo dyan sa On Point dito kay Ma'am Pinky Web. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Salvador Panelo, Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Let's start with that. The plunder complaint filed by Senator Antonio Trillanes against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Of course, the meat of the issue, basically, ang sinasabi po is that Go used his position along with the former president basically to corner contracts for the family of Senator Bongo. What are your thoughts on that? Don't even understand at pinapatulan niyo si Trililing. He has been lying. All the accusations that he has thrown against the Dutertes, hindi naman niya naprubahan, di ba? Remember when he was running for president? Sa BPI. I lawyered for the former president at the time. He was a BPI. Sabi niya, 315 million ba yun? Yung pala, 16,000 lang ang Tapos, he has, I forgot the name of the lawyer who died. Si attorney something. Anyway, di ba, nagpunta siya sa Hague. Siya nag-file ng complaint. And then later, before he died, sabi niya, politika lang pala, ginamit lang ako. Marami siyang, lahat ng mga kasinungalingan, ipinilalabas niya to make himself politically relevant. But kasi wala na ho talaga yan si Trillanes. Iga nga yung maniniwala dyan sa mama na yan tumira sa bundok, galing sa kuweba. Diba? Yun na lang talaga maniniwala sa kanya. Kaso pagka sinearch yung pangalan niya sa social media o sa YouTube, Antonio Trillanes, naku, lahat ng kabuktutan ng mama na yan talagang lalabas. Wala hong iga nga, karamihan ng mga senador yung mama na yan, nakaaway ho niya. Gordon, sino pa ba? Zubiri, si Senator Alan Peter Cayetano, lahat to nakaalitan yan. Maliban na lamang dun sa mga kumukonsinti sa kanya mga pinklawan at dilawan ng mga panahon na yun. Pero yung mga kaalyado nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, masyadong linamon ng ambisyon niya ang mama na yan. Gusto ko talaga niyang humawak
ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Maliban dyan sa pagiging senador, gusto ho niyang mag-vice president at presidente. Yan ho talaga ang ultimate dream netong si Antonio Trillanes. Pero alam niya na ho hindi na ho mangyayari yun. Kaya kung ano na lang siguro ang makukuha niya sa kanyang pagpapakaas o gusto niya pa, siguro iniisip niya kung gagawin niya yung mga bagay na yan, pagdating ng panahon kung tatakbo siya, meron pa siyang chance na manalo. Hindi na ako mananalo si Antonio Trillanes. Yan doon sigurado natin. Kasi ano na ngayon yung digital age, iba ho ito. Pagka kayo meron ginawang kabalintunan, forever na ho yan. Di na ho mababago yan. Nandyan na ho yan. Ika nga, lifetime na ho yan, mga kababayan. Ang problema, mga kasama sa media, pinapatulan siya. So he filed a plunder complaint. Obviously, that's something that needed to be covered. So, ito po, pag tinatanong po si Senator Trillanes, ano yung reason for this, ano yung justification would be, again, as mentioned, sabi ko, the meat of it is that 7 billion pesos worth of contracts cornered by the family of Senator Bongo through his father, and I believe his half-brother po niya yun. At hindi ho makukuha yun, according to Senator Trillanes, kung hindi inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang reward nga kay Senator Bongo for his loyalty. I'll quote something in page 31, sir. Respondent Duterte, who is a lawyer and public prosecutor, consciously, knowingly, and deliberately connived with him and or indulged him in this illicit scheme as a reward for respondent Go's blind loyalty. Well, it's very easy to make allegations, but it's so difficult to prove that. In the first place, yung family ni Senator Go, matagal na siyang contractor Kung baga, walang pakialam si Senator Bongo. Besides, knowing Bongo, kasi we've been together for so many years sa Malacanang, di ba? Ayaw niyang makialam. Hindi nga makalapit sa kanya yung kapatid niya o yung tatay niya. Palagi siyang, bahala kayo. Wala ako dyan. How were they able then to corner 7 billion pesos worth of contracts as alleged by Senator Trillanes? Siguro maganda ang record nila. May bidding naman yan. There is a process for that. Kung maganda yung kanilang bid, sila ang pinakamagandang offer. Bakit naman hindi sila kukunin ng gobyerno? Ang importante niyan, yung bang mga projects okay o hindi? Substandard ba o hindi? Guni-guni o hindi? Okay. Yun ang issue dyan Pero kung okay, bakit naman? Does it even leave, let's say, attorney, bad taste in the mouth, for example, na ang iyong tatay at ang iyong kapatid ay nakakorner ng milyon-milyon o bilyon, as alleged by Senator Trillanes, habang ikaw ay SAP, Special Assistant to the President Duterte back in 2016, and as a senator in 2019. Yun po, at least let's talk about that. But if the father and son have been engaged in that kind of job, even before you were a senator or a cabinet member, why should you now blame him for that? Anong kasalanan naman itong isa? Hindi nga siya nakikialam Yan. Di ba? As I say, I will repeat, what is important is, yung mga projects na pinasukan nila, matino o hindi? Nakuha ba nila yan through bidding process? Kasi si Presidente Duterte, hindi naman siya It's not the President who approves bidding projects. There is a process for that. And the President is out of the loop. Do you think meron pong kahihinatnan itong complaint na to by Senator Trillanes? Pareho ng mga complaint na pinalya na wala nangyari. It begs the question though, Attorney, no? I recall si then Senate President Francis Cheese Escudero filed a bill na ipagbabawal hanggang fourth degree consanguinity any relatives or family members in participating in government projects for the obvious reason that there could be influence, that gagamitin dito, etc. Is there anything, sir, number one, importante ho bang i-define ito na bawal ang pamilya mo bilang lawmaker na sumali sa mga government contracts, or is there already an existing law that says this is a violation?
Hindi pa pag meron under sa anti-graft, meron ganyan eh. So, pero kasi sa akin, ang palaging tinitingnan ko diyan, yung bidding process ba sinunod? Yan. Nung makuha niyo ba yung project, okay ba ang proyekto? Walang daya. Yan. Yan ang importante sa lahat eh. There was Ano kasi dito ang problema doon sa mga, sige, kung merong problema, bakit hindi pa naglalabasan yung mga proyekto na yan na palsipikado na nakuha ng pamilya nitong si Senator Christopher Bongo? Ang problema ko kasi dito, bago po pumasok ng pagka-senador itong si Senator Christopher Bongo, nasa politika na ang kanyang ang pamilya niya. Nakuha niyo ba mga kababayan? Hindi niya pwede sabihin, politiko na ako, tumigil na kayo. Hindi pwede. Hanap buhay namin to. Nakamanto ka. Ito ang nagpapalamon sa amin. Hindi mo naman kami pwedeng pakainin kasi senador ka. Bawal yun. Di ba? Trabaho mo, tumulong sa ating mga kababayan. Trabaho namin to. Ngayon, kung bago ka pa pumasok sa pagiging politiko mo, nandito na kami, hindi ka pa politiko, sumasali na kami sa bidding, huwag mo sabihin na ngayon titigil kami. Di ba? Hindi ka naman namin kinakausap, di naman kami nagpapatulong sa iyo. Wala namang problema sa mga ginagawa namin. Di namin nini-name drop ang pangalan mo. Di ba? was one Bihira talaga tong si thought Trililing. process there, following your line of thought process, sir. Kasi kung ganun po yun, kung papayagan na lang natin at true enough, there's a construction company, tatay mo ang may-ari, senador ka. Senator Bongo, let's use him as an example. Tatay po niya yung may construction company. Di bawat siguro bambabatas, mayor, vice mayor, congressman, senator, ipapasok na po yung kanilang pamilya, this is an example, sa construction company because there is somehow that connotation and that belief, and possibly it is true, na nakaka-influence yung mambabatas para ma-corner mo yung kontratang yon. As proven now, sir, bid rigging. Alam na po natin yan. Lumabas na po yan sa Senado at sa House, nagkakaroon ng bid rigging. So nagkakaroon, sa bidding pa lang, nagkakaproblema na eh. So, paano ho yun? Hindi ba mali na may kapamilya ka na nasa construction industry? Siguro and kung involved in government projects? Tama ka siguro dyan. Kung yung kapamilya mo pumasok after you become a senator. Yo. Pero kung dati nila Correct. lang ginagawa yan, parang tumaymay, parang naman unfair, unjust ang gagawin mo. Bakit mo tatanggalin naman ang karapatan nila magnegosyo? Kasi naging choice mo tumakbo eh. Paano pag gano'n ang maging argumento? Paano naman yung mga congressman na tapos sa pagiging congressman nila, hindi lang kapamilya nila ang pumasok sa infrastructure business at pinasok nila ang pagbid sa pamahalaan. Paano kung itong mga congressman na to, sila na mismo congressman, sila pa may-ari ng mga infrastructure ay mga construction company, di ba? Kagaya ng SunWest. Di ba? Alin ba nakakahiya? Itong tatay nitong si Senator Christopher Bongo na nung matagal na panahon pa, baka yan yung pinagpatapos niya dito kay Senator Christopher Bongo. Di ba? Yan ang pinagpatapos niya sa kanya. Yan ang ginamit nilang pangtawid sa pamilya nila o para makapag-aral, makakain yung kanyang mga kapamilya. Di ba? Kumusta naman ho yung mga kagaya nitong si Elizalde ko? Yun talaga pagpasok nila sa gobyerno, nagtayo sila ng mga nakukornihan lang mo tayo sa mga ganyang klaseng tanong. Bakit yung pinag-iinitan itong si Senator Christopher Bongo? Ano ba problema yung sa kaingit kayo? Ito, si Trililing, normal lang inggitero yan eh. Inggitero yan si Trililing. Wala nang problema kung talagang nasa dugo mo na pagiging inggitero. Si Senator Christopher Bongo, mahal ng tao. Gusto mo, mahalin ka rin ng tao. Paano ka mamahalin kung wala ka namang ginagawa? Naging senador ka. Sa loob ng 6 na taon, ang ginawa mo lang, tumahol ng tumahol. Si Senator Christopher Bongo, nagtrabaho. Malasakit center. Diba? Yun. Ngayon, kini-question nila, tatay nitong si Senator Bongo, kasi ang core nilang kahit yung mga kababayan natin pagka pinapakinggan itong mga ganitong klaseng argumento, hindi ho sila ganitong klaseng mga usapin ngayon sa ating bayan, nakukorniyan kasi panigurado. Isaldi ko, ngayon din na natin pinapauwi ng Pilipinas, ang pinag-uusapan sa mainstream media, social media, itong si Senator Christopher Bongo. Di ba?
Yung choice? O ano no, bakit nga, why should you now deprive your family of continuing with the business that they have been doing even prior to your becoming a public servant? Pero kung naging senador ka, naging cabinet member ka, saka mo pinapasok, may problema ka noon. Kasi yung perception, bakit ngayon lang yan? Kung dati na, at wala ka namang record na masama, di ba okay? Do you, would you support, given a chance, do you think it is right to pass this bill prohibiting rather relatives and family members until the 4th degree of consanguinity? Okay sa akin yun. But, kailangan may exception to the rule. Kung dati naman yan nagtatrabaho at walang record, dapat huwag mo isama. Parang unfair. Because you deprive your family of the opportunities they have been taking advantage of when you were still not in the government. I remember that in one of the interviews of Senator Trillanes, I think it might be in this show, I wasn't here yesterday, sir, or in other interviews yesterday, ang sinabi nga niya, we're so big on the flood control scandal, hinahanap natin yung mga kontratista, yung mga proponent, at sabi niya, ito, nandito na sa harap nyo. Si Senator Bongo, kapamilya yung mga kontrak. Parang tattoo lang sa likod dyan itong si Senator Christopher. Talaga to si Trililing na to. Malakas ho talaga yung Trililing nitong mama na to. Di ba parang ano lang yan, tattoo. Tattoo ng triad sa likod ni Senator Christopher Bongo. Di ba? Yan o, sige si Bongo, may tattoo sa likod. Triad. Kaya anong ginawa ni Senator Christopher Bongo? Anong ginawa niya? Natanggal siya ng damit. Parang ganyan din yung mga aligasyon nitong si Trillanes. Puro mga kasinungalingan. Nung tinanggal ni Senator Bongo yung kanyang damit, wala ni isang tattoo. Yun daw, yung tattoo daw sa likod ang makakapag-connecta dito kay Senator Christopher Bongo sa mga mga triad. Hindi lang urur ruko-ruko pa. Na corner yung ganito kadaming kontrata to the tune of 7 billion. Sabi niya, ang sinabi niya, hindi ba prima facie evidence na yan? Tingin ko, pinagtatakpan niya yung flood control projects at gusto niya i-focus dito sa mga kalaban. Sa kalaban niya. So ni Trillanes. Yan ang nakikita ko niya. Kasi kung totoo yan, bakit di niya nilabas noon pa yan? Correct. At the time of Duterte was president, ang media sa kanya, antindi, di ba? Pero wala akong narinig na inilabas na binurgan, whether Rappler yan o kung ano pang media outlet, tungkol sa mga anomaliyang ganyan. Hindi lumabas yan. There were 2 issues about that, I recall. Number 1 was, I think he did file before the DOJ. That's one that I recall. Tapos either dinala sa Office of the Ombudsman, pero dinismiss ata. Or the other one, sir, was, I remember recently he was saying also that he had the goods, but he refused to file it with the Office of the Ombudsman because Ombudsman, according to him, martires will protect the Dutertes. So may sagot ho siya doon. Kaya niya pinahil ngayon dahil si Boying kontra sa mga Duterte. Kalokohan niya. Alright. Mali ho yun. Di ho tayo naniniwala doon sa mga ano na yun itong si Trillanes. Ba't pa pinagpapaniwala? Ito si Ma'am Pinky Alam ko naman, pink na pink ka, madam Ang dami naman pwedeng interview. Secretary, ano pangalan ito? Secretary, itong si Congressman Tiangco, yung mga ganyan. Medyo kapani-panay, pero Trillanes. My goodness. Yung prima facie. Dahil kayo po ay abogado. Unang-una, hindi naman siya ang magbibigay ng determination ng probable cause. It will be the prosecutors. Okay. Kakaroon pa ng preliminary investigation. What is the process by which we can expect from the Office of the Ombudsman, sir, after filing this complaint against the former President and Senator Hindi Bongo? bang yan, nag-iimbestiga siya. Hahanapan niya kung merong prima facie or probable cause. But knowing Boying, hindi ako magtataka kung biglang may probable cause. All right. SALN. Pag-usapan po natin yung SALN. Do you think that maybe Senator Bongo making his SALN available, yung siya na mismo magkusa ipakita yung SALN niya, would you think that would help him one way or another? Kasi di ba sa batas meron yung mga lawmakers should not directly or indirectly gain from any interests of their family members, etc. Palagay niyo ho ba, importante
kay Senator Bongo na ilabas ang kanyang SALN for transparency? Palagay ko, just like Robin Padilla, ibibigay niya, ipapakita niya. Walang problema palagay ko kay And would Senator that be Bongo. a good idea? You think he should do that now? I think he will do that. You don't have even to suggest to him. Knowing him, malinis yun eh. The lifting, yung restrictions, sir, sa SALN, yung restrictions ni Ombudsman Samuel Martires Hindi, ang was problema lifted kasi, by- Pinky, ang tingin ko, sinasabi nila na kailangan ilabas yung SALN para makita yung mga ninako. Kung ikaw naman ang public official, di mo naman ilalagay yun dun eh. I know, that's one thing I also wanted to discuss with you. Hindi, binalikan ko po kasi, may binalikan kaming mga former statements that you made. In the past, meron po kayong, you supported Ombudsman Samuel Martires' decision to lay down prohibitions or restrictions. Restriction doon lang, po pero sa- hindi prohibition. Yun ang sinasabi ko na spokesperson. He was not prohibiting the release. He was just giving certain conditions before the release. Because nagkaroon siya ng personal na experience na ginamit yung kanyang SALN. Yeah. So ang sabi niyo po nga to limit the access of LNs to officers conducting investigations and the receiving party. Yes. Tama ho. So now that Ombudsman Boying Remulla has reversed that decision by former Ombudsman Samuel Martires, how will this come to play? Ano nakikita niyong posibleng mga scenario? Hindi, kung sinong gustong... Pero kahit naman si Boying, sinabi niya rin eh. But you cannot give them Hindi naman talaga reverse yung ginawa nitong si Ombudsman Martires. Meron pa ring certain limitation na pagka nakakuha ka ng SALN, hindi yung kabuuan ng SALN ang ika nga ibibigay sa'yo. At kung para saan man yan, dapat kung ano man yung naging findings ng kung investigative journalism man ang gagawin dyan o kung ano pa man, dapat bigyan ng kopya ang ombudsman. Diba? Pero meron mga ganong klaseng kondisyon. Hindi ko ika nga kagaya ng mga anak, kung mga ano, kung sino man yung, kung ano man laman ng SALN, hindi pa rin makukuha ng buo. Diba? Hindi ko ganun. Hindi yung kagaya ng pinagmamalaki nitong si Marcos Jr. pagka nagsalita sa media na kesyo. Ano yan? Tinanggal yan eh. Dati naman ganyan eh. Diba? Tinanggal ng former administration. Diba? Tinanggal yan. Ngayon, ibabalik natin. Actually, di natin babalik. Ano lang natin yung dati. Ibabalik lang natin siya dati. Ganun yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Pero ano lang ho yan, papogi lang yan. Pero hindi pa rin ho nila ilalam. Ano sabi ng Ano sabi ng Korte Suprema? Naglabas na rin ho ata sila ng statement kaugnay dyan sa ano na yan. SALN na yan. Hanapin lang ho natin mga kababayan. absolute right. Kailangan meron ding reason. Why are you getting it? Di ba? What is the reason for... Kaya, hindi naman absolute yan eh. Siyempre, kung gagamitin mo na masama, di ayaw niya rin. Okay. So, well, kailangan pa po siya i-publish, hindi ho ba? Sa newspaper of national circulation before anyone can actually really... Pero kung ako masusunod, kung ako ang Ito ang pinaka-latest DZXL News. Paglalabas ng SALN ng Chief Justice at Supreme Court Justices, kailangang aprubahan ng NBank. Wala rin yung mga kababayan. Pagka hindi na-aprubahan ng NBank, hindi rin lalabas. Yung kagaya nitong sinabi nitong pinagmamalaki nitong si Marcos Jr. at si Remulla na ngayong panahon na to hindi nakagaya ng panahon nitong si Digong na ang SALN bukas na para sa publiko, bukas na makita ng ating mga kababayan ang kayamanan nitong mga politiko. Hindi mangyayari yan. Si Marcos, kung ano masabihin na mama na yan, sigurado kasinungalingan. Mambubudol ho yan. Sabihin ko sa inyo. masusunod lahat na SALN i-release ka agad, pag-file pa lang. Huwag nang hingin. Huwag na. Madami namang redacted eh. Di ba yung exact address mo Release would be mo, redacted. Anyway, you chose to be a public servant. Right? So, just release Pero the kasi SALN. nga, ang problema is, kaya nila gustong i-release daw dahil para makita yung kayamanan. Pero kung sira ulo mo, magnanakaw ka, hindi mo naman ilalagay yun doon. So if you were actually saying that the SALN should actually be released at dapat ilabas nyo na lang, why were you against it before? No, I was not against it. I was in support of the restriction kasi Right. nga may mga incidents na ginamit against, naging
naging threat sa buhay, sa pamilya ng mga And what nag-file. changed now? Kasi sabi niyo, you supported the restrictions that Ombudsman Samuel Martires had Yung put restriction forward. lang. Kasi- Yeah. Pero ngayon sabi mo, kung ako, ilalabas ko na lang lahat Eh yan. kung ako hindi naman ako siya at the time Saka isa pa, kaya ako pabor doon. Si Presidente Duterte was not against. Sabi niya, di kunin nyo. Di ba? Well, hindi naman niya sabi, ayoko. I already filed it. You get it from them. Kaya sinuportahan ko siya. Hindi naman ako si Presidente Duterte ang ayaw Nagbigay lang ng restriction. Hindi naman masama rin yung restriction. Kasi kung legitimate naman ang purpose mo, ibibigay sa'yo. All right, At binigay naman. we'll take a very short break. We'll continue our discussion. Televised na yung ICI hearings next week, beginning next week. Yan. I've been saying in my show that the president, with due respect to him, cannot escape accountability of this flood control project anomaly. Why? Because sino ba gumawa ng NEP, Yan. National Expenditure Program? Yan. Sino ng presidente? Yung Executive. Department of Budget and Management. And when they did that, before giving it to Congress, he had to go through with that. Alam niya yan kung ano yung prepare ng budget niya. Pagdating sa Congress, yung mga allies niya ang nag-ayos niya. So kung may binago sila doon, alam niya yon. In fact, alam niya kasi pumunta uli sa kanya when he signed the GAA. O madali sabi, nagkaroon ng corruption because you did not veto itong mga unlawful insertions na ginawa ng small committees. Kaya sabi ko, you cannot be saying na malinis ka dyan because the buck stops with you, as Truman said. Whether you succeed or you fail, sa'yo pa rin yan. Kaya sabi ko, since dalawa lang yung kung bakit nagkaroon ng corruption. Either you allowed it and you're a complicit, or wala kang kaalam-alam, napaglaruan ka ng mga nasa... And what do you think among the two? Between the two, rather? Regardless. Pero sabi ko, may solusyon yan. Since you're the head of state, you're the president, and the primary task of a government of which you head, then you use your constitutional powers. You declare a revolutionary government, you abolish Congress, jail all of them. That Kung extreme. hindi ka kakukumplisit, Yan. wala failing na, di ba? Ang mga tao galit. Alam mo, Pinky, I was at Heritage 2 nights, for 2 nights. Mga alta syudad lang nandun, kasi namatay si Eddie Ermita, si Susan Oben. So nandun sila lahat. Alam mo, na-shock ako nung I joined the table for 2 nights. Yung mga mayayaman na yun, never mo marinig ng politika yun. Puro Correct. fashion, mga anak nila, apo nila, travel nila. This time, pagpasok ko pa lang, galit na galit sila sa gobyerno. Talking about Gusto what, the nilang flood ipakulong, control gusto nilang scandal. pabaril, firing squad. Galit na galit sila And they will join daw this November 30. Nako. Sasali ho tayo dyan. November 30, Siyempre doon tayo sa mga ika nga hindi tayo sasama doon sa mga pakawalan itong si Marcos Jr. Sigurado yung mga Italianista at Ensaymada papasukin ho nila yung pagtitipon na yan para ika nga guluhin yung usapan. Mahilig manggulo yung mga yan manluloko na, mahilig pa manggulo. Talagang ang tao galit. Kaya the president must do something. You know, there was a recent survey that came out that sabi nga that the people wanted the president to focus more on the rising cost of basic goods, to focus more on inflation rather than the corruption scandal. Bakit Hindi. mo? Maggulo na nga. Bakit ba? Kahit mag-focus ka doon, ito ang magpapabagsak sa'yo. Sigurado yan. Do you think the ICI is doing a good job? Kalukuhan yun. Ang ginawa Sabi ko, yung investigation, Ang lutong. Hoy, ICI, narinig nyo ba? Kalokohan daw ho kayo. Kayo dyan sa ICI, di ba?
Wala ng Petrogar. Saan ka nga naman makakakita ng isang komisyon na kung saan wala naman talagang kapangyarihan. Nandyan lang sila para ika nga, tignan lang kung sinong pinakamalakas magpadugo. Ay, sinong pinakamalakas magbigay ng impormasyon, di ba? Sa mga sa mga hiniimbitahan nila, siguro yung hinatid sundot nila dyan sa dyan sa ICI, siya yung pinakamalakas, yung talagang VIP na VIP. Diba? Si Martin Romualdez, siya siguro ang pinakamalakas magbigay ng mga vaccine binigay nitong si... Nagbigay ho yan malaki-laki binigay niyan. Malaki-laking impormasyon. So, Mr. President, unnecessary yan. Parang pinantatakip butas mo lang sa accountability mo. Yan. Why? Number one, in your SONA, you said, you know all this, there's corruption, bribery, SOP, lahat yan, alam mo na. In fact, you named the 15 contractors. Ibig sabihin, you had already previously investigated this. So, bakit ka pa magpapa-investigan? Hindi gawin mo na lang yung trabaho mo bilang presidente. As I said, under the Constitution, you have extraordinary powers. Use it. Otherwise, And kasama ka dyan. how do you envision this investigation supposed to be done by the president? Wala nga mangyayari dyan kasi nga, nakita mo naman, hindi nila gusto pang gawing state witness yung supposed to being number one na tinuturo ng lahat ng mga resource persons. Sino to? Hindi ba si Martin? Nako. Tapos, Kaya napakalaki yung kabalbalan ng ICI na yan. Diba, manta kayo gusto kong gawing state witness, Martin Romualdez? Vizcaya din kasi. doon naman sa issue kabila, yan doon naman sa kabila sa mga investigasyon. Ayaw nilang patawag si Saldico, ayaw patawag si Mark. Nados, pinagtatakpan lang nila, kaya lalo nagagalit ang tao. Kaya sabi ko, that's the best. You declare a revolutionary government. And there is a constitutional base for that. I disagree with all the lawyers Which who say, is? as head of government, your duty is to serve and to protect. Pinky, the people created the government. But it's not in the Constitution that you can call for a revolutionary government. Ordinary means yun eh. Yun nga ang constitutional basis mo. Your duty is to serve and to protect. If your government created by the people no longer responds to the needs, when that government is failing to protect them and to serve them, then it is your duty to do something about it. Diba? But would you say that is your, siguro, feedback, analysis, that the government is failing to serve the public? Because I'm sure if we were to ask Malacanang, sasabihin nila patuloy naman ang pagbigay serbisyo Kunyari lang yun. ng gobyerno sa publiko. All right. Very extreme. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa page update. Mag-iingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong basta-basta magpabudol. Pag sinabi ni Marcos Jr., ni Boying Remulla, nitong si Soto, anak, sigurado yan. Sigurado yan. Hindi ho tayo malalagay. Eto, ganito. Alam niyo ho ba kung bakit yang si Soto talagang palong-palong protektahan niya itong administrasyon na to? Kasi itong administrasyon na to, nabubula-bula ho nila. At saka, ang administrasyon na to, kung ano man ang sabihin ng mga senador na aso nila dyan sa Senado, kagaya nitong si Soto, hindi na ho papalagyan si Marcos Jr. Kung ano man sa hustyon nila, kung saan man nila gustong papuntahin ang usapan na to, hindi na ho kukontra si Marcos Jr. Bakit? Kasi wala na ano pa ba? Lahat ng naiisip na mga nagsasuggest sa kanya ng kung ano-ano, wala na. Yan yung final ika nga. Maliban dyan sa pag-iisip na ibalik yung issue ng impeachment, gawing, dito, ngayon ipisa publiko yung pagdinig dahil mga Duterte allied na daw ang mga iimbitahan nila dyan sa ICI. Marami ho mga kababayan. Pero lahat ng nangyayari ngayon, hindi ho patungo para doon sa kalutasan nitong problema na to ng korupsyon sa ating bansa. Hindi lang ho kasi, ang iniisip po kasi nitong administrasyon na to, matuldukan lang o masagot lang nila itong mga nangyaring korupsyon dito sa flood control. Ang hindi ho nila naiintindihan, hindi lang ho yun ang gusto na sambayanan. Gusto ho nilang matapos na itong cycle ng korupsyon dito sa bansa na to. Yun ho ang... Maraming salamat ho mga kababayan. Mahal natin ang Pilipinas.